Ang paksa natin ngayon ay pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Encountering God through worship. Ang pagsamba ay siyang response natin sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At ang paraan ng ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos ay siyang paglalagay natin sa Kanya bilang pinaka-mataas, bilang pinaka-makapangyarihan. So, sa madaling sabi, ang pagsamba ay isang sinasadyang pagkilos. It is an intentional act kung saan meron tayong pagnanais na makatagpo ang presensya ng Diyos. Ang karanasan sa presensya ng Diyos ay hindi nagtatapos. Ito ay para ilog na patuloy na umaagos hanggang magtagumpay ang ating Panginoon sa layunin niya sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos, the more we encounter the presence of God, the more na tayo ay nauuhaw sa Kanya, sa mas malalim pang relasyon at ugnayan sa Kanya. At marami ang nagsasabi sa context ng pagsamba sa loob ng church, dry ang aming pagsamba. Walang buhay, tigang, tuyo ang aming pagsamba. Kung minsan nasasabi yan, kung ang pinaka-layon, focus ng pagsamba ay ang mga music team, ang musical instruments, kung paano sila tumugtog, kung paano kumanta, yung quality ng sound system, yung lugar, kung mainit o sobrang lamig, o kaya naman ay hindi maganda yung building facility. So kapag ipinaparehas natin yung pagsamba sa pisikal na kalalagayan ng ating kinapapaloobang church, tayo ay namamali sapagkat kung meron mang pinakalayon, kung meron mang pinakatutumbok, pinakasesentro ang pagsamba, walang iba yan kung hindi ang presensya ng Diyos. Naalala ko po nung ako ay kabataan sa church na kung saan ako ay nagsimula, wala hong mga magagandang sound system na katulad ng meron ngayon sa maraming mga churches. Nagkakasya po kami sa mga lumang amplifier at drum set na luma. So, hindi maganda ang tunog. Subalit, ang pinakaiba noon, tumatagal kami ng magdamag sa pamamagitan ng pagsamba dahil sa presensya ng Diyos na aming nararanasan at na-enjoy at siyang nangungusap sa aming mga buhay. Kaya, ibig sabihin, salamat kung merong quality na sound system. Salamat kung merong magagaling na mga worship leader, quality ang kanilang mga boses, mahusay, skillful na mga manunugtog. Salamat kung merong maganda at maayos na worship facility. Subalit, what makes the difference is the presence of God. So, ang presensya ng Diyos, it's like a river. Ito po ay patuloy na umaagos. Ito'y patuloy na dumadaloy hanggang sa ito ay pumuno sa bawat bahagi ng ating buhay. So yun po ang presensya ng Diyos. It doesn't stop kung hindi ito'y patuloy na naglalayo na punuin tayo habang tayo ay nauuhaw at naghahangad sa presensya ng Diyos. Kaya dito ay walang ibang sentro ng pagsamba kundi mismo ang ating Panginoon, ang ating nag-iisang Diyos. Sabi ng Biblia sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 13,
na walang ibang dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. So ang pagtawag natin sa Diyos ay kinapapalooban ng pagtatapat o katapatan. Dahil kung titignan natin yung salitang Panginoon, the moment na tumawag tayo ng Panginoon, in the Old Testament, yung salitang Panginoon sa Hebrew word ay Adonai, ibig sabihin, siya ang mayroong lubusang pamamahala sa atin. And in the New Testament, kapag ginagamit yung salitang Panginoon na tumutukoy sa Diyos, ito ay nangangahulugan na supreme ruler o sasabihin nating pinakamataas na Panginoon o tagapamahala ng ating buhay, supreme master, sapagkat sa Greek word iyon ay nalimbag sa salitang kurios, which means supreme ruler or supreme master. So kaya dito, hindi pwedeng maganap ang pagsamba sa kahulugan pa lamang ng pagtawag natin sa Diyos na Panginoon kung hindi nasasakop ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya ang tunay na pagsamba is not just happening inside the church, kundi paano ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagte-take control in every areas of our lives. Kaya nga dito po, makikita natin na ang pagsamba talaga ay hindi lang yung pagpalakpak, hindi lang yung pagkanta, kundi kung paano tayo mamuhay sa bawat araw ng ating buhay. If God is taking control of our lives on a daily basis, then that is worship. Kaya dito po ay karagdagan sa ating tinatalakay. Bakit nga ba mahalaga ang pagsamba? Can we just live without worship? So dito po, there are 3 compelling reasons, 3 dahilan kung bakit napakahalaga ng pagsamba. Una, ang pagsamba ay lumilikha ng kapaligiran upang ang Diyos ay mahayag. Worship creates the atmosphere for God to manifest. Sinasabi ng salmista sa Aklat ng Mga Awit, chapter 22, verse 3, "Ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa mga papuri ng Israel." So dito, ang salitang tumatahan sa ibang salin ng Biblia, ang ginamit ay enthroned. You are enthroned in the praises of your people. So yung salitang enthroned sa Hebrew, na ang salitang ugat, ang ibig sabihin ay maupo. Makatwira na ang Diyos ay nauupo sa kanyang trono, at ito marahil ang dahilan kung bakit ang salitang inhabit na ginagamit sa translation ng King James, kumbaga, God inhabits the praises of His people. So, sa King James Version, yung salitang tumatahan sa wikang English, ang ginamit ay inhabit, sapagkat ang konsepto ay kapag ka sumasamba ang bayan ng Diyos, ang Diyos ay nauupo sa kanilang kalagitnaan. Nauupo, ibig sabihin, nag-i-stay siya, nananahan siya, tumatambay siya sa mga pagsamba ng kanyang tao. So, you want to attract God's presence. Nais mo na ma-attract, maging malapit ang presensya ng Diyos at makakilos siya ng malaya, ng malakihan sa ating buhay. Ang pagsamba po ay kailangan. Yan ang atmosphere that we need to cultivate. Kaya dito po ay makikita natin na ang pagsamba ay very powerful
Because here, may mga ordinary people, but when the Spirit of God rests upon them, they become extraordinary. Like for example, Samson, kapag sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, lumalakas siya na walang katulad. No? Look at Solomon. Humingi siya ng karunungan to govern the Israelites, and God gave him wisdom na walang katulad. Binigyan siya ng karunungan na walang katulad. Just like David, binigyan siya ng sa kanyang challenge facing Goliath. It is God that enables him to defeat yung giant na si Goliath. So dito, it is very important that we need God. We need to have God's presence and the atmosphere para mag-manifest siya in a more personal way in our lives is through worship. Kaya dito ay makikita natin very inspiring yung isang kanta na sinulat ni Andy Park na ang title ay Holy Love. Sabi ro, when I find you, I find healing. When I found you, I find peace. And I know that there's no river so wide, no mountain so high, no ocean so deep that you can't part the sea. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagsamba? Ang pagsamba ay nagbibigay ng tagumpay. Worship brings breakthrough. So habang ang mga tao ay sumasamba sa Diyos, nararanasan nila ang pagkilos at ang tagumpay na nagmumula sa Diyos. So makikita ho natin yan sa maraming kwento sa banal na kasulatan. But we will just be mentioning two particular story kung saan makikita natin ang pagkilos ng Diyos simply because they worship God. So tignan natin. Una, kung babasahin natin yung Joshua chapter 6, ito ay patungkol sa pagbagsak ng pader ng Jericho. Okay? Sa pangunguna ni Joshua. Ang Jericho ay isang malakas na syudad at kilala na mayroong matibay, mataas at makapal na pader. Ang lakas ng syudad ay nakadepende yan sa tibay ng kanilang pader because it serves as a protection mula sa kanilang kalaban. Ang kapal ng pader ng Jericho, ayon sa sinasabi ng ilang mga dalubhasa, ay nasa kapal na kung saan kahit dalawang karwahe ng kabayo ay pwedeng magkarera sa ibabaw nito. Isipin niyo po kung gaano kakapal yun. Ngunit, sa utos ng Panginoon na sila ay magmarcha, pinalibutan po nila yung city ng Jericho. On the 7th day, no, ikapitong araw ng pag-ikot nila sa utos ng Panginoon, sila ay sabay-sabay na sumigaw at bumuwal o gumuho yung malaking pader ng Jericho at kanilang nakubkob na sakop ang city of Jericho. So makikita ho natin yan sa Joshua chapter 6. At dito, gusto ko makita natin na ang napaka-importanting bahagi o sangkap ng pagsamba ay hindi lang po yung pagsasalita, no? In this case, hindi lang yung pagsigaw nila on the 7th day at bumuwal yung gumuho yung pader, kundi yung pagsunod nila sa Panginoon all throughout the process from day 1, starting from day 1 hanggang day 7. Kung titignan nyo, very illogical yung strategy na sila ay bumamarcha na pinalilibutan yung wall of Jericho for
7 days because sa unang araw pa lang na nagmamarcha sila, marahil ay pinapana na sila ng mga sundalo ng Jericho sapagkat kung merong mga umaaligid, yun po ay indication na sila ay lulusubin. Kaya therefore, they will defend themselves and make necessary defense and attack at the same time. Pero, ganun pa man, Joshua did not question God's instruction. No? Nakinig si Josue sa salita ng Panginoon ng buong puso. Nagtiwala siya at matapang niya ipinahayag ang instruction ng Panginoon sa kanyang mga kawal. Nagtiwala siya sa presensya ng Diyos na kung meron mang pinakamahalaga na kasama nila sa labanan na yon ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Kaya dito, makikita natin sa Joshua chapter 6 verse 2 na si Josue ay nagtiwala sa kanyang pakikipagtagpo sa presensya ng Diyos. At ang nakita niyang tagumpay ay malinaw. Sabi sa verse 2 ng chapter 6 ng Joshua, at sinabi sa kanya ng Panginoon kay Josue, tingnan mo aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyan at ang makapangyarihang lalaki matapang. So very clear na the Lord has given Joshua on the onset, yun ang binigay na salita ng Panginoon sa kanya na binibigay ng Diyos ang city of Jericho. That's why lakas ang loob niya na sinunod niya ang instruction ng Panginoon hanggang sa ito ay kanilang lubusang masako. Kaya dito, makikita natin na ang pagsamba sa ating Diyos ay pagbibigay ng puwang na marinig din natin ang kanyang tinig sa buhay natin. So sa paanong paraan po natin i-apply sa panahon natin ngayon? No? Ang pagsamba hindi lang po yung awitan, hindi lang yung sa church context yung nasa praise and worship tayo, no? Na gustong-gusto nating umawit, gustong-gusto nating kumanta, gustong-gusto nating tumugtog, pero hindi tayo interesado pagdating na sa aral at turo ng banal na kasulatan. So dito, makikita natin yung concept ng worship dito kay Joshua. Hindi na siya nag-alay ng burnt offerings, kung hindi one of the important emphasis dito ay nakinig si Josue sa instruction ng ating Panginoon. At sa panahon natin, how do we hear God's instruction? Paano natin maririnig ang tinig ng Panginoon? Through the Scripture, through the Bible. Kaya may pagtuturo, may pangangaral na salita ng Diyos. Sadyang napakahalaga upang marinig natin ang tinig ng Panginoon sa ating mga buhay. So we cannot separate worship, music, at yung pag-aaral, pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So pangalawa, makikita rin natin ang pagtatagumpay sa pamagitan ng pagsamba. Makikita natin ito kay Pedro nung siya ay nasa bilangguan. Makikita natin na sa pamagitan ng maningas na ugnayan ng church, yung church nagpe-pray sila sa Diyos habang ang mga tao ay nananalangin, no? The church is praying, nalagot yung tanikala o yung chain, yung kadena ni Pedro doon sa bilangguan. Makikita natin yun sa aklat ng mga gawa, chapter 12, verse 5. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. So dito ay
nasa kulungan si Peter, but because of the prayer of the church, makita natin sa chapter 12 pa rin ng chapter 12 ng mga gawa, verse 7, ay tumayo ang isang anghel ng Panginoon, and to make the long story short, ay pinatakas siya ng anghel. Nabukas yung mga gate, natanggal yung lock, at siya ay akala nga niya panaginip lang, but that is real. So, paano nangyari? Paano nangyari na nakawala, nakatakas? Hindi dahil tumakas si Pedro, kundi dahil gumawa ng paraan ang anghel na binuksan yung gate, na hindi sila nakikita. So, simply because the church is praying for Peter. Kaya dito, makikita natin ang panalangin ang isang napakahalagang sangkap ng pagsamba. So, we cannot also worship without prayer. Magkakaugnay po yan. Kung paano hindi tayo pwedeng sumamba nang hindi nakikinig ng salita ng Panginoon, ganun din, hindi nagaganap ang pagsamba kung walang pananalangin. Kaya makikita natin, you want breakthrough in your life. You want to experience the power of God in your life. We need to cultivate the atmosphere of worship. Kinakailangan po natin patuloy na i-practice yung pagsamba. Hindi lang tayo maawit sa Panginoon pag nasa church tayo. Even sa panahon ng pag-iisa natin. Maging sa ating mga pag-iisip ay binibigyan natin ng malaking espasyo ang mga pangako, ang mga salita ng Panginoon na siyang pinagninilay-nilay natin sa ating mga isipan. And it builds our faith. It builds our trust sa ating Panginoon. Pangatlo, bakit mahalaga ang pagsamba? Ang pagsamba ay nagbibigay ng maliwanag na direksyon sa buhay ng isang tao. Worship clarifies God's direction for your life. Ang sabi ng mga gawa, chapter 13, verse 2, at nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod niyo sa akin si Bernabe at Saulo sa gawain tinawag ko sa kanila. So dito ay makikita natin na itong chapter 13 ng mga gawa ay dito nagsimula ang church planting. Okay? Dito nagsimula yung pagmimisyon ni Apostle Paul. Okay? Saulo pa ang pangalan niya noon. Eventually ay naging Pablo. Ito ang panimula ng kanyang paglalakbay, ng kanyang missionary journey. At makikita natin ay almost 1/3, okay, ng New Testament ay galing sa sulat ni Apostol Pablo. Resulta ng kanyang pagmimisyon. So, ibig sabihin ay walang maitatayong church si Pablo kung hindi nila narinig ang pangungusap ng Espiritu doon sa Acts, Aklat ng mga Gawa, chapter 13, verse 1 and 2. Sabi ron, habang sila ay nag-aayuno, habang sila ay sumasamba, nangusap ang Espiritu Santo. Kaya dito po ay makikita natin na pagka sumasamba tayo, nagkakaroon po tayo ng pakiramdam. Lumalakas yung pakiramdam natin sa direksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi when we worship, nagkakaroon tayo na refocus Nafo-focus ngayon tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos,
sa nais ng Diyos. Kaya nagiging malinaw po ang kanyang direksyon sa ating mga buhay. Kaya dito, hindi ko po sinasabing masama ang online, ang mga social media, ang internet. Lahat po yan maganda, no? Kung tama ang paggamit. Okay? Pero may mga panahon na we need to turn off. We need to put aside yung ating mga gadget in order to be with the presence of the Lord. Para tayo ay magkaroon ng undistracted na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya dito po ay napakahalaga na marinig natin ang tinig ng Panginoon at nangyayari po yan kapag nakafocus tayo, nakafocus ang isip natin, nakafocus ang puso natin sa presensya ng Panginoon at sa Kanyang salita. At kapag tayo ay nagpo-focus sa Kanya, nangyayari o nagaganap na yung tinatawag na pagsamba.